Talagang gagawin mo na? Tanong ng nanay ni Laura. Hahayaan mong gamitin lang katawan mo ng ganoon na lang? Dahan-dahang huminga si Laura at pinatatag ang sarili. Hindi naman po sa ganun ay. Tutulong po ako sa kanila. Kapalit po nun ng malaking halaga na kailangan po natin. Biglang tumingin ang nanay niya sa kanya. Nanlilisik ang mga mata, namumula at punong-puno ng luha. Tutulong? Laura, Diyos ko naman. Berhen ka pa. Wala ka pang naging nobyo. Tapos ngayon, ipagbubuntis mo ang anak ng iba? Naiintindihan mo ba talaga ang pinapasok mo? Naiintindihan ko po. Pilit pinanatiling matatag ni Laura ang boses. Ipinaliwanag po nilang lahat. Hindi naman po parang gagalawin po ang katawan ko sa mahaling na paraan. Hindi po ganun yun ay. Moderno na po ngayon. Kaya na po ng siyensya. Mas ligtas din po at parang ipapasok lang po sa katawan ko yung nabunot na embryo ng mag-asawa. Tapos katawan ko po ang magpapalaki sa bata. Pero hindi normal. Sigaw ng kanyang ina. 23 ka pa lang. Hindi mo pa nararanasan ng magmahal ang magkaroon ng sariling anak. Tapos ipamimigay mo na agad ang una mong dinadala? Napangiwi si Laura. Hirap na hirap sa pagpapaliwanag sa nanay niyang hindi maintindihan ang sinasabi. Nay, hindi ko naman po kadugo yung batang dadalhin ko. Sa kanila po, wala po akong kahit na anong karapatan sa bata. Kaya na po yun. Kailangan natin ng pera, Nay. Tumulo ang luha ng kanyang ina. May iba pang paraan. Kahit ano, huwag lang ito. Ayaw ng tatay mo na mangyari ito sa'yo. Kahit na sinasabi mong ganyan, hindi pa rin biro ang magbuntis. Tapos sinasabi mo pang hindi sa'yo. Pero si tatay, Nay, gusto niyang mabuhay. Mahinang sabi ni Laura. Gusto niya po ng operasyon at yung mag-asawa may offer po sila para bayaran ng lahat. Hospital bills, operasyon, baka pati gamot mo. Nay, hindi ko po kayang manood lang at walang gagawin. Lumapit ang nanay niya at marahang hinawakan ang mga braso ni Laura. Anak naman, kasi naman tong kuya mo, hindi rin talaga maaasahan. Pinangarap kong makita kang magmahal. Ikasal, buhatin ang sarili mong anak, Laura. Anak mo, hindi ganito. Ako pa rin to, Nay. Marahang sabi ni Laura. Hindi naman po ako mawawasak porque tinanggap ko ang anak na to. Hindi po ako sumusuko sa pag-ibig. Gusto ko rin naman po kung ano ang gusto ninyo. Pero ngayon, hindi po kasi pag-ibig ang makakapagbayad sa ICU bed ni tatay sa operasyon niya. Wala na rin namang nagawa ang kanilang ina kundi ang pumayag. Desidido na rin naman kasi talaga si Laura. Wala silang ibang mapagkukunan, kaya kakagating niya na ang offer na yon na iminungkahi ng kanyang tiyahin na si Chiang Mara. Una sa lahat, Laura, gusto naming magpasalamat sa iyo sa muli mong pakikipagkita sa amin. Ang bagay na to, napakahalaga para sa amin ng asawa ko. Alam naming hindi ito maliit na desisyon. Sabi ni Russell sa kanya, ang magiging ama ng baby na dadalhin niya. Bahagyang ngumiti si Laura kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal ko na po itong pinag-isipan at handa na po ako. Kailangan ko lang po talaga ng pera para sa tatay ko. Tumango ang mataray na si Celeste, ang asawa naman ni Russell. Salamat, Laura. Nagpatuloy si Russell. Pag-usapan natin kung paanong set up, ang process, ang legal na papeles. Lahat yun aasikasuhin. Pero gusto rin namin kausapin ka ng personal tungkol sa magiging setup habang ikaw ay nagbubuntis. Tumango si Laura. Sige po. Bahagyang umayos ng upo si Russell. Gusto sana naming sa bahay ka namin tumuloy. Sa tingin namin, makakabuti to para sa lahat. Sa ganitong paraan, masisiguro namin komportable ka, maayos ang pagkain mo, at hindi ka mag-isa sa pinagdadaanan mo habang nagbubuntis. Mahinang nagsalita si Celeste. Ayusin mo ang pagbubuntis mo. Celeste, saway agad ni Russell sa asawa nito. What? Depensa agad ni Celeste. Sinasabi ko lang, parang mukha pa namang lampa at mangmang itong magdadala ng anak natin. Dapat siyang mag-ingat kasi bayad siya. Napabuntong hininga si Russell at tumingin sa kanya. Sorry. Tumangon-tawa naman si Laura. Ayos lang po. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat naman po ako. Alam naming maaaring kakaiba ito sa simula, sabi pa ni Russell.
Pero gusto ka naming maging safe habang nagbubuntis. Gusto naming maging bahagi ng pagbubuntis na to. Sasamahan ka namin sa mga check-up, tutulong sa anumang kailangan mo. Mahalaga sa amin na makibahagi sa prosesong ito. At higit sa lahat, gusto namin siguraduhin maayos ka sa buong panahon na buntis ka, hanggang sa may panganak mo ang anak namin. Napakurap si Laura. Hindi ko po inaasahang sa inyo ako titira, pero sige po, kung alin po ang sa tingin niyong makakabuti sa bata, hindi pa po ako nabubuntis kailanman, kaya mas maganda rin po na may mga kasama ako. Marahang tumango si Russell. Igagaling namin ang space mo. Magkakaroon ka ng sariling kwarto at privacy. Pero malapit lang kami kung sakaling kailangan mo ng tulong at may kailangan ka. Tumango si Laura. Opo, ngumiti si Russell. Salamat Laura sa lahat at sa pagpayag. Naramdaman ni Laura ang paninikip ng kanyang dibdib. Salamat din po. Hindi lang po ito para sa inyo. Nasa ospital po ang tatay ko. Siya, malubhan na. Yung perang inaalok niyo po, makakatulong yon para mailigtas siya. Para sa pamilya ko. Lumambot ang tingin ni Russell. Masaya kami na makakatulong kami. At talaga nagpapasalamat kami kay Manang Mara sa pagpapakilala sa'yo. Matagal na siyang nagtatrabaho sa ancestral house ng pamilya namin. Buo ang tiwala namin sa kanya. Nang sinabi niyang ikaw ang inirekomenda niya, alam naming okay na choice ka para sa amin. Hindi niya alam kung ano pang mga mangyayari, pero magtitiwala siya sa mga ito. Mukha rin naman kasing mabait si Russell kahit na may kaunting sama ng ugali si Celeste. Bumaba si Laura mula sa kotse at napatingala. Nabigla siya sa tanawing nasa harap niya. Ang bahay, o mas tamang sabihing mansyon, ay napakalaki. May malawak pang flower plantation sa tabi na lalong dumagdag sa ganda ng lugar. Iniisip niya kung mansyon pa ba yon o isa ng palasyo. Wow! Bulong ni Laura, hindi namamalayang hinigpitan ang hawak sa strap ng kanyang bag. Tumingin si Russell sa kanya at may bahagyang ngiti sa mga labi. May problema ba? Dahan-dahang humarap si Laura kay Russell. Akala ko sa Maynila ang bahay ninyo. Mahinang natawa si Russell. May bahay kami doon. Pero iba to. Ito ang bahay ng angka namin. Ancestral house pero wala sila rito. Naiipon lang kami kapag reunion at naisip kong mas tahimik dito para sa'yo. Sumabat si Celeste at hinawakan ang braso ni Russell. Ano bang inaasahan mo sa asawa ko? Isa siyang multi-billionaire. May sarili siyang construction empire. Siyempre, hindi lang isang bahay ang mayroon siya. Napakurap si Laura, hindi makapagsalita sa loob ng ilang segundo. Multi-billionaire? Alam naman niyang may kaya sina Russell at Celeste, pero hindi sa ganong level. Natawa lang si Russell. Huwag mo masyadong isipin, Laura. Pinili ko tong lugar kasi malinis ang hangin, tahimik at technically nasa probinsya na. Pero sako pa rin ang lungsod. Hindi matao. Mas ligtas pa rin para sa'yo at sa baby. Work from home na rin ako at kapag may kailangan ka talaga, saka ako aalis. Tumango si Laura ng dahan-dahan. Pilit pa rin inaabsorb ang lahat. Pagtapak nila sa loob, sinalubong si Laura ng abalang galaw. Nakita niyang nakahilera ang mga kasambahay. Doon niya nakita ang kanyang tiyahin, si Chang Mara na mabilis na lumalapit sa kanya. Chang! Tawag ni Laura kasabay ng pagngiti ng todo. Laura! Niyakap siya ni Chang Mara ng mahigpit. Kamusta ka na? Kamusta ang tatay mo? Ayos naman po kami. Mahina niyang sagot. Gumagaling na po si tatay. Salamat, Chang. Talagang salamat. Bago pa man makapagtanong si Laura, bumalik na si Russell sa tabi niya. Manang, pakihatid siya sa guest room sa itaas, yung katabi ng playroom. Apo, sir. Mabilis na sagot ng kanyang tiyahin. Kinuha nito ang bag ni Laura at tinanguan itong sundan siya. Habang paakyat sila sa ingranding hagdanan, lumingon si Laura kina Russell at Celeste sa hallway. Nakangiti si Russell, si Celeste na may abala sa pag-scroll sa cellphone nito. Hinawakan ng tiyahin niya ang kanyang mukha. Enjoy mo lang ang pamamalagi mo rito. Ibang mundo ito pero ligtas ka. Mabait si Sir Russell. Napakabait. Pero mag-ingat ka kay Ma'am Celeste. Kumunot ang noo ni Laura. Bakit po? Parang okay naman siya. Luminga si Chang Mara bago bumulong. Hindi siya tulad ng asawa niya. Lahat ng katulong dito. Hindi talaga siya gusto. Palasigaw, mapanlait. Bumibili ng mga mamahaling bagay na hindi naman ginagamit.
Huminga ng malalim si Laura. Siguro po kasi mayaman at wala na rin pong pakialam, no? Hindi naman po sila maghihirap kahit araw-araw siyang mamili. Tumango naman ang tiyahin niya. Tama, pero ang pera, hindi bumibili ng asal. Sige na, sabihin mo na lang kung may kailangan ka. Sige po, salamat. Sagot ni Laura. Tiningnan niyang malaking silid na nakalaan para sa kanya. Napangiti si Laura. Dito ako titira sa loob ng 9 na buwan? Ang ganda naman dito. Gayunpaman, habang kumikislap sa karangyaan ng paligid, hindi niya maalis sa isipan ang babala ng kanyang tiyahin. Siguro ay iiwasan niya na lang masyado si Celeste para hindi mapag-initan. Medyo mukha kang stress pero maganda ka pa rin naman, Laura. Ani ng isa sa mga kasambahay habang nakangiti. Sigurado akong magiging baby boy yan kasi ganun daw kapag lalaki. Sumingit si Joy. Sana, kamukha siya ni Sir Russell. Ang gwapo niya, no? Matangkad, matalino, mabait. Ang gwapo niya, no? Ang gwapo niya talaga. Natawa si Laura at itinabi ang buhok sa likod ng tenga. Sana nga, saka sigurado namang magiging kamukha nila dahil sila naman ang mga magulang nito. Tumango si Chang Mara na noon ay nagtatagtad ng sibuyas sa counter. Siyempre, magandang lahi nila. Pero higit pa ron, mabuti ang puso niya. Sana iyon ang mamana kay Sir Russell. Saglit na natigilan si Laura. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti habang may tanong na nabubuo sa kanyang isipan. Isang tanong na matagal niya nang gustong itanong. Pwede po ba ako magtanong? Bakit nga ba sila kumuha ng surrogate? Ibig kong sabihin, matagal na silang kasal, di ba po? Marahang bumuntong hininga si Chang Mara at pinunasan ang mga kamay sa tuwalya bago nagsalita. Si Sir Russell, nasa kanyang problema, Laura. Hindi siya makabuo ng anak. Dahil yun sa sakit niya nung kabataan. Sinubukan na nilang lahat pero wala talaga. Tanging nasambit ni Lara at bahagyang nagtaas ng kilay. Hindi ko po kasi alam kasi hindi naman po nila sinasabi sa akin. Matagal niya nang gustong magkaroon ng anak. Patuloy ni Chang Mara. Lalo na ngayon, iniisip niya ng pagkakaroon ng tagapagmana na magpapatuloy ng pangalan ng pamilya, ng negosyo, ng lahat ng ito. May kumurot sa puso ni Laura dahil sa narinig. Palagay niya, tulad ng karamihan, ang problema sa pagkakaroon ng anak ay madalas galing sa babae. Ngunit nang marinig niyang si Russell pala, nagbago ang tingin niya rito. Matatag, may kakayahan, pero tahimik na may dinadalang sugat na bihirang makikita. Madalas silang mag-away dahil doon. Maingat na dagdag ni Joy. Si Ma'am Celeste at si Sir Russell, Day. Lagi niyang sinisisi si Sir. Sinasabing siya ang dahilan kung bakit hindi siya maging ina. At hindi rin siya naging mabait tungkol doon. Sabat naman ang isa pa. Parang kahihiyan sa kanya. Parang kailangan niyang may masisisi. Tumango si Chang Mara ng seryoso. Kaya marami sa mga tauhan, hindi siya gusto. Hindi lang dahil sa akala mo sa pagiging adik niya sa shopping o sumisigaw kapag may gusto, kundi dahil hindi talaga siya bagay sa Sir Russell namin. Napaupo si Laura ng diretsyo. Nagulat sa kung gaano kalayo ang totoo sa itsura ng relasyon ni na Russell at Celeste. Napapaisip tuloy siya kung anong klase pa ang pagsasama ng mag-asawang iyon. Hindi niya yun deserve. Mahina niyang sambit. Hindi nga. Sang-ayon ni Chang Mara. Mahigpit si Sir Russell sa negosyo. Oo, pero sa amin, maayos, makatao. Nakikipag-usap siya sa amin na parang kapwa-tao. Marunong makisama sa mga mabababang tao. Hindi lang katulong ang tingin sa amin. Naalala niya ang mga kaarawan namin sa paraang bahagi lang kami ng pamilya. Binilhan niya pa nga ako ng bagong sapatos nung napansin niyang butas na yung sa akin. Hindi pa Pasko nun ha? Napansin niya lang. May init na bumalot sa dibdib ni Laura. Naaalala niya kung paano ngumiti si Russell nang dumating siya. Kung paano ito laging kalmado, mahinahon sa paliwanag at hindi siya minamadali. Kaya nagpapasalamat kami na kahit maliit na chance kahit paano may lumaban namang mga sperm kay Sir Russell. Ewan ko kung anong kondisyon pero ganoon daw yun. Parang bago pa makaabot kay Ma'am Celeste, parang namamatay na raw yung sperm kaya nagpaganyan sila.
Sa totoo lang, hindi naman nila kailangan ng surrogate mother. Pwede namang isalpak na lang sa kanya. Kaso, itong si Ma'am Celeste, nag-inarte at sinabing ayaw mabuntis at manganak dahil masisira daw ang katawan. Tumingin siya sa kanyang tiyan at marahang itinapat ang kamay doon. Buti na lang si Russell ang ama. Sa unang pagkakataon, mula nang tanggapin niya ang setup na yon, hindi lang pakiramdam ni Laura na gumagawa siya ng pabor. Pakiramdam niya, bahagi siya ng isang bagay na mahalaga. Isang bagay na kahit papaano, makakapagbigay kasiyahan sa mga taong nasa paligid niya ngayon. Oh, eto na ang mangga, bagoong sa kasingkamas na hinahanap mo. Bulalas ni Chang Mara sa kanya. Mabuti na lang may nakita pa akong ganyan kahit hindi season. Napangiti naman si Laura at agad na natakam. Maraming salamat, Chang Mara. Kagabi ko pa pong gusto. Parang maiiyak na ako. Ayoko naman pong mag-inarte. Tumango si Chang Mara. Naiintindihan ko. Naglilihi ka kaya hindi mo mapigilan. Sige na, maiwan na muna kita dyan at marami pa akong lilinisin. Nakaupo si Laura sa upuan na nasa patio habang hinahaplos ng mainit na sinag ng araw ang kanyang balat. Sinawsaw niya ang mga hiwa ng hilaw na mangga sa isang maliit na platito ng bagoong. Napapikit siya. Ang asim at ang sarap. Sa tabi niya, may mangkok ng malamig at malutong na singkamas na may asin. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganoong tinding cravings. Tumulo pa ang laway niya habang kinakagat ang maasim na mangga at napapikit pa siya sa sobrang sarap ng lasa. Natawa siya sa sarili, pinunasan ng baba gamit ang kamay nang biglang basagi ng isang pamilyar na boses ang katahimikan. Sa mangga at singkamas ka naglilihi? Tanong ni Russell na may mahinang tawa at may hawak na tablet sa isang kamay. Bahagyang napatayo si Laura sa gulat at biglang nakaramdam ng hiya. Tinakpan niya ang mangkok gamit ang kanyang mga braso. Opo, pasensya na. Gusto ko lang po talaga si Russell. Ngumiti si Russell habang lumalapit at hinilang isang upuan sa tabi niya. Walang dapat ikahiya. Saka bakit ka nagpupo sa akin? Tawagin mo na lang din akong Russell. Ganon din si Celeste sa pangalan niya. Normal lang ang maglihi sa buntis, hindi ba? Hindi ko lang inasahan na makikita kita dito. Gusto mo pa? Pwede ka pang magsabi sa mga kasambahay rito. Kahit anong gusto mo, huwag kang mahihiyang magsabi. At huwag ka rin mahihiyang magdemand sa akin kung may gusto ka. Dahil alam kong sa hormones naman yan at epekto ng pagbubuntis. Hindi, ayos lang po ako. Mabilis na sagot ni Laura, sabay iwas ng tingin at umupo na lang muli. Hindi lang po ako sanay na may nagtatanong. I mean, si Celeste, hindi naman po talagang nagtatanong. Parang madalas, dinadaanan lang niya ako. Bahagyang nawala ang ngiti ni Russell at tumango. Naiintindihan ko. Pasensya ka na ron. Kakausapin ko siya. Nag-alinlangan si Laura, saka kinuha ang kanyang bag. Nagpa-check po ako kanina. Eto pala yung binigay ng doktor. Ipinakita niyang larawan ng ultrasound. Lumapit si Russell, lumambot ang mga mata habang tinitingnan ang munting hugis sa loob. Sabi ng doktor, malusog daw ang baby ninyo ni Celeste. Dagdag ni Laura na may ngiting may halong pagmamalaki. Huminga ng malalim si Russell, halatang nabunutan ng tinik. Salamat, Laura. Pinanood ni Laura ang reaksyon ni Russell. Parang nakatitig ito sa isang kayamanang hindi matutungbasan kahit sobrang liit pa naman ng nasa katawan at halos hindi makikita. Hindi niya napigilang itanong ang bumabagabag sa isip niya. Gusto mo talagang maging ama, no? Mahinang tanong ni Laura. Kitang-kita sa mukha mo. Ngumiti si Russell. Oo, isa yan sa pinakamalaking pangarap ko. Higit pa sa negosyo, higit pa sa lahat ng naitayo ko. Baka sa pagkakaroon ng anak, makumpleto na ako. Tumingin sa malayo si Russell saka muling nagsalita. At baka mas mapapatatag din ang relasyon namin ni Celeste. Pero hindi na nito tinapos ang pangungusap at hindi na rin kailangan. Naiintindihan na ni Laura ang mga salitang hindi na binigkas. Bumaling muli si Russell sa kanya. Pero sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil malusog ang baby. Dahil nandito ka. Hindi mo naman kailangan gawin to, Laura, pero ginawa mo pa rin.
Hinaplos ni Laura ang tiyan at bahagyang kumunot ang noo. Minsan natatakot ako. Lagi kong iniisip ang araw na manganganak ako. Paano kung may mangyaring masama? Paano kung masyadong masakit o masyadong mahirap? Paano kung hindi pa ako handa? Tahimik lang si Russell pagkatapos ay tinignan siya ng buong paggalang. Hindi ko pwedeng sabihing naiintindihan ko. Hindi ako babae, kaya hindi ko malalaman kung ano talaga yung nararamdaman mo. Pero ang alam ko, ang pagpiling magdala ng bata sa sinapupunan, kahit hindi sarili mong anak, para sa iba, yon ang tunay na tapang. Yun ang lakas. Ipinapakita mo na kung anong klaseng ina ka balang araw. Para sa sarili mong anak. Matapang, maalalahanin, hindi makasarili. Lumakas ang tibok ng puso ni Laura. Hindi niya inasahan na maririnig ang ganoong mga salita mula sa isang tulad ni Russell. Isang taong parang napakalayo sa kanyang mundo. Salamat, mahinang tugon ni Laura. At sa ilang sandaling katahimikan, ang dalawang magkaibang mundo pinagdugtong ng isang pinahahalagahan sa buhay. Sa mga lumipas na linggo, parang routine kay Laura ang makitang palaging may bitbit na mga shopping bag si Celeste. Halos araw-araw ay may bagong delivery, mga designer na sapatos, handbag, kahon-kahon na mamahaling damit, at kahit mga gamit sa bahay na mukhang hindi naman ito gagamitin. Napapansin ni Laura ang lahat, pero hindi siya nagsasalita. Hindi niya tungkuling humusga at wala rin karapatang bumoses. Nandoon siya sa isang dahilan at hindi kasama sa tungkuling niya ang komento sa mga bisyo ni Celeste, ni hindi niya ito sinasaway ni Russell. Isang hapon, habang dumadaan siya sa pasilyo malapit sa library, may narinig siyang boses na nagpabagal sa kanyang mga hakbang. Boses yun ni Celeste, mahina, mapaglaro, at halos pabulong. Oo, miss na rin kita. Bulong ni Celeste sa cellphone, malambing at mapanuksong boses. Pero, hintayin mo, okay? Hindi pa niya binibigay yung malaking pera. Alam mo naman ako, palaging nakukuha ang gusto ko. Natigilan si Laura at nanlaki ang mga mata. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang kausap nito at anong perang tinutukoy nito? Mabilis niyang inaling ang ulo at lumayo na bago pa siya makarinig ng mas marami. Kahit na nangangati ang kanyang kuryosidad, pinili ni Laura na itikom ang bibig. Ayaw niyang makialam sa isang relasyon na hindi niya ganap na nauunawaan. Kinabukasan, nagpasya siyang maglakad-lakad sa plantation. Presko ang hangin at banayad na lumulutang sa paligid ang bango ng mga namumulaklak na sampagita. Nagsisimula nang makita ang umbok sa kanyang tiyan. Hindi pa gaano, pero ramdam niya na ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Medyo masikip na nga rin ang ilang mga damit niyang dala. Napabuntong hininga si Laura at inilapat ang isang kamay sa kanyang tiyan. Ang bilis mong lumaki. Siguro malaki ka kapag lumabas ka na. Good morning, Laura. Saad ni Russell. Paglingon niya, nakita niya si Russell na papalapit. Magandang umaga. Tumingin si Russell sa kanya, tapos mabilis na bumaba ang tingin sa kanyang katawan. Parang masikip ng damit mo. Wala ka na bang ibang damit? Namula si Laura at hinawakan ang laylayan ng suot. Meron naman, kaso pare-parehong masisikip na po sa akin. Parang tumataba na nga po ako. Tumawa si Russell. Dapat lang, may baby na lumalaki dyan sa'yo. Nahihiyang umiti si Laura. Alam ko, hindi ko lang akalain ganito kabilis mangyayari. Medyo nakaka-overwhelm lang. Tumabi sa kanya si Russell at tumingin sa paligid ng plantasyon. Mabuti na lang wala akong pasok ngayon. Gusto mo bang pumunta tayo sa mall? Bibilhan kita ng mga damit na kasya sa'yo. Mga maternity dress. Napakurap si Laura. Naku, wag na. Ayos lang ako. Kaya ko naman. Kasya pa naman to. Nasusuot pa naman kahit mukha na akong suman. Umiling si Russell ng marahan. Laura, hayaan mo akong gawin to. Mas magandang bumili ka ng bagong damit para ginhawa rin sa pakiramdam mo. Para sa'yo at para sa baby. Mas lalong lalaki ang tiyan mo sa mga susunod na buwan. Mas mabuting asikasuhin na natin ngayon. Napakagatlabi si Laura. Nakakahiya lang. Ayoko maging abala. Hindi ka naman abala. Ikaw ang nagdadala ng anak namin ni Celeste. Kaya responsibilidad naming siguraduhin na komportable ka. Nakangiting sabi ni Russell.
Muling tumingin si Laura sa kanyang tiyan, tapos kay Russell. Sige, salamat. Ngumiti si Russell ng magiliw. At huwag kang mag-alala. Ako ang unang mahihiya sa maternity section. Hindi ka nag-iisa. Natatawa si Laura. Pwede naman si Chang Mara na lang ang kasama ko. Umiling naman ito. Hindi, ako na lang. Unti-unting nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Sa lahat ng kakaibang bagay na natutuklasan niya sa bahay na yon, si Russell ang nananatiling tanging sigurado at maaasahan. Maya-maya'y nakarating na rin naman sila sa mall. Hinawakan ni Laura ang malambot na tela ng isang damit pambuntis sa pagitan ng kanyang mga daliri. Medyo nahihiya pa siya dahil dala ni Russell ang ibang pinamili nito para sa kanya. Ayaw niya nang bumili dahil mahal, pero pinipilit talaga siya ni Russell. Sa palagay ko, sapat na yan? Mahina niyang sabi habang sumusunod kay Russell. Ang dami ko nang nabili, nakakahiya na. Lumingon si Russell at bahagyang umiti. Kakailanganin mo pa. Lalaki ka pa kasi. Namula naman siya. Pero parang hindi ko naman maisusuot lahat ng to. Maisusuot mo rin. Sagot nito na para bang sigurado. Makikita mo. Pagkalabas nila ng isang section, biglang bumagal si Russell. Napatingin ito sa makulay na display window sa tapat nila. Mga damit yun pang baby. May mga munting sapatos, laruan, at maayos na nakadisplay na mga stroller at kuna sa loob ng salamin. Huminto si Russell ng tuluyan, nakatitig sa isang maliit na manikin na nakasuot ng navy blue na toddler shirt. Sinundan ni Laura ng tingin si Russell at napangiti. Hindi kasya yan sa bagong silang. Napakurap si Russell bago natawa. Oo nga, nauna lang masyadong isip ko. Medyo nag-i-imagine lang. May mga damit na ba kayo ni Celeste para sa baby? Tanong ni Laura nang walang gaanong emosyon. Umiling si Russell. Wala pa, sobrang busy ko. At si Celeste tuwing pupunta siya sa mall, nakakalimutan niya. O baka hindi naman talaga nakakalimot. Baka ayaw niya lang isipin. Hindi agad nakasagot si Laura. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa halip, marahan niyang hinila ang manggas ng damit ni Russell at naglakad patungo sa entrance. Pasok tayo? Sabi ni Laura. Tingin lang o kung may magustuhan ka, bilhin mo na. Maliwanag at kaaya-aya ang baby store. Kumislap ang mga mata ni Laura habang naglalakad sa mga pasilyo. Hinahaplos ang maliliit na mittens at mga onesies. Nakatayo si Russell sa tabi ng stante ng mga damit. Hawak ang isang munting puting bonnet na may tainga. Ngumiti ito sa kanya. Hindi pa natin nalalaman ang kasarian, hindi ba? Kailangan pa ng ilang linggo. Tumango si Laura. Hindi pa. Siguro sa mga susunod na linggo pa. Tumango si Russell. Waring nag-iisip. Baka mas mabuting bumili muna tayo ng neutral na kulay. Tumango naman siya. Ayos ang puti, malinis, simple at bagay sa lahat. Pumili si Russell ng nakatiklop na puting onesie at iniabot sa kanya. Sanay ka na ba dito? Na mamili ng mga gamit ng baby? Bahagyang natawa si Laura. Hindi, pero marami akong nakikitang sanggol. Saka nakapag-alaga na ako ng mga pinsan ko dati. At iba naman, mga anak nila. At puti talagang pinaka-safe kung hindi mo pa alam ang gender. Saka mas maganda sa newborn baby ang puti kaysa kung may kulay na agad. Hindi namamalayan, napupuno na nila ang isang maliit na basket. Puting kumot para sa baby, maliliit na medyas, maliliit na baby bottles at kung ano-ano pang gamit. Hindi inaasahan ni Laura na mas nag-enjoy siyang mamili para sa anak ni na Russell at Celeste. Sa tingin ko, sapat na muna to sa ngayon, sabi ni Russell habang tinitingnan ng basket. Pero babalik tayo pag alam na natin ang gender. Todo na tayo. Tumango si Laura. Ikaw ang bahala. Habang papunta sila sa cashier, magaan ang pakiramdam ni Laura. Mabigat man ang bit-bit, totoo ang kanyang ngiti. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng pakiramdam na gusto niya talagang maging isang ina. Kumain sila sa restaurant pagkatapos mamili. Nang matapos, umuwi na rin naman sila ni Russell. Pagkaparada pa lang ng kotse sa harap ng mansyon, agad nagsilabasan ang mga kasambahay upang tumulong magbuhat ng mga pinamili. Unang bumaba si Laura at sumunod kay Russell na bitbit ang natitirang mga paper bag. Nagulat siya nang makita sa pintuan si Celeste kaya bahagya siyang napayuko. Saan kayo galing? Tanong ng asawa ni Russell.
Tiningnan siya ni Celeste bago ang mga bag na pinamili nila. May pagkairitang sinusuri nito ang mga bag na hawak ng mga kasambahay. Ngumiti si Russell ng bahagya at walang bakas ng pagkabahala. Pumunta kami sa mall. Sumisikip na ang mga damit ni Laura, kaya bumili kami ng bago. At habang nandun na kami, bumili na rin ako ng mga damit para sa baby. Gusto mo bang makita? Umiling naman si Celeste. Hindi na. Nagulat lang ako na wala ka sa office mo. Yun naman pala nagpunta ka sa mall. Ibinaba ni Laura ang tingin. Namalaya niya kung gaano karami pala talaga ang mga pinamili nila ni Russell. Hindi niya yun napansin kanina, dala marahil ang pagiging magaan at mahinahon ni Russell. Babalik kami ulit kapag nalaman ng gender. Next time, sumama ka rin sa pamimili ng mga gamit para sa anak natin. Dagdag pa ni Russell. Tumunog bigla ang cellphone nito. Sandali lang, sasagutin ko lang. Pagkaalis ni Russell, maririnig ang matunog na pag-click ng takong ni Celeste sa marmol na sahig habang papalapit kay Laura. Mas lalo naman siyang kinabahan. Parang malapit kayo ng asawa ko, sabi ni Celeste. Banayad ang tono pero malamig ang dating. Nanigas si Laura, pilit na tumingin sa mga mata ni Celeste. Hindi po ma'am, hindi kami malapit. Nagtatanong lang po siya tungkol sa baby. Yun lang po. Pinagmasdan nito ang mga pinamili na nasa sofa. Inabot nito ang isa, bahagyang hinila para tingnan ang label at bahagyang napailing. Siguraduhin mong hindi ka hihingi ng pera sa kanya, mariing sabi ni Celeste. Napanganga si Laura. Hindi po ma'am, hindi ko. Lumapit si Celeste, bahagyang ibinaba ang mukha. Mabuti, dahil binabantayan kita. Napalunok si Laura. Opo ma'am. Nanatiling nakatayo si Laura, hindi makagalaw habang mabilis ang tibok ng puso. Hindi yun ang unang beses na kinausap siya ni Celeste ng ganoon, pero ngayon niya lang iyon naramdaman ng ganoon katindi. Siguro dahil alam niya na sa kaibuturan ng kanyang puso na nahuhulog na siya. Nahuhulog na si Laura sa lalaking laging nagtatanong kung kumusta na siya. Nang umingiti tuwing nakikita siya na bumibili ng mga damit para sa kanya para maging komportable siya. Na may ngiting puno ng pag-asa habang hawak ang mga damit na pang-baby. At doon siya nakaramdam ng matinding konsensya. Hindi niya dapat nararamdaman yon. Hindi yun ang kanyang kwento, hindi yun ang kanyang anak, at sadya niya lang ito nabubuhay. Isa lang siyang surrogate mother na binayaran ng mag-asawang gustong magkaroon ng anak. Pero kahit anong pilit niyang itanggi, nahuhulog na siya kay Russell. At kahit hindi niya sabihin, mukhang nararamdaman yon ni Celeste. Iniisip ko po kung ano kayang itsura niya, sabi ni Laura kay Changmara habang kumakain. Magkakaroon kaya siya ng makakapal na kilay gaya ni Russell? O baka seryosong mga mata? Tumaas ang kilay ng kanyang tiyahin. At anong napapaisip sa'yo na lalaki siya? Tumawa si Laura. Ewan ko lang po, pakiramdam ko lang po, saka lalaki rin po ang gusto ni Russell Chang at palagi po akong nananaginip ng maliliit na sapatos na pambata. Sandaling natahimik si Laura at hinaplos-haplos ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Iniisip ko rin po kung anong klaseng ugali ang mayroon siya paglaki. Magaan ang boses ni Laura at puno ng pag-asa, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang tiyahin. Marahang bumagsak ang tinidor nito sa plato. Laura, sabi nito sa seryosong tono, may nakakalimutan ka. Kumunot ang noo ni Laura. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo anak yan. Paalala ni Changmara sa malupit na katotohanan. Napayuko si Laura at unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Alam ko naman po yun. Masinsinan siyang tiningnan ng kanyang tiyahin. Hindi Laura, hindi mo talaga naiintindihan. Pagkatapos mong manganak, aalis ka sa bahay na ito. Iiwan mong mag-asawa. Iiwan mo ang batang yan. Nakatitig si Laura sa kanyang plato bago dahan-dahang tumingala. Pero hindi ko po mapigilan. Mahal ko na po ang batang to. Nararamdaman ko po siya araw-araw. Kasama ko po siya tuwing gigising ako. Kahit hindi po siya galing sa dugo ko. Katawan ko pa rin ang tahanan niya. Mahalaga po siya sa akin. Mahal ko po siya, Chang. Napailing naman ito. Natural lang yan. Ikaw ang nagdadala sa kanya. Mahirap talagang hindi mahulog ang loob. Pero kailangan mong protektahan ang sarili mo. Masasaktan ka lang lalo pagdating ng araw.
Alam ko po, bulong ni Laura. Pero tuwing kinakausap ko po siya, tuwing nararamdaman ko siya, hindi ko po nararamdaman na hiram ko lang itong batang to. Parang sa akin din po siya. Napabuntong hininga ang kanyang tiyahin. Laura, mula't simula alam mong pansamantala lang ito. Noong pumayag ka, alam mo na, pinirmahan mo ang mga papel, tinanggap mo ang kasunduan. Ginagawa mo to para sa pamilya mo, para mailigtas ang tatay mo. Huwag mong hayaang matabunan ka ng pantasya mo ngayon. Dahan-dahang pinanasa ni Laura ang mga tumulong luha mula sa kanya. Akala ko po kakayanin ko, pero hindi ko po inaasahang ganito kasakit. Inabot ng kanyang tiyang ang kamay niya at marahang hinawakan. Mabuti ang puso mo, pero kailangan mong kumawala sa pagmamahal mo sa batang yan. Dahil pagkapanghanak, ikaw mismo ang kailangan bumitaw. Wala nang iba. Tumango si Laura. Naiintindihan ko po. Pero sa puso niya, hindi siya sigurado kung kailan niya talaga matututunang intindihin iyon. Maalinsangan ngunit maaliwalas ang loob ng sala. Nakaupo si Laura sa sofa at nasa harap niya naman si Russell na kauuwi lang. Mahina ang tawa niya habang binubuksan ng isang maliit na kahon mula sa mamahaling paper bag. Galing Cebu, sabi ni Russell. Kaunting pasalubong mula sa business trip ko. Hindi mo na sana pinag-abalahang bumili, sagot ni Laura, namumula ang pisngi habang iniikot ang pulseras sa kanyang kamay. Pero salamat, ang ganda talaga. Inaalagaan mo ng mabuti ang sarili mo at ang baby, sabi ni Russell at may malambing na ngiti sa mga labi. Deserve mo naman kahit kaunting reward. Tinakpan ni Laura ang kanyang ngiti at nakayukong isinuot ang pulseras sa bulsuhan. Mabilis ang tibok ng puso niya. Sa mga ganoong sandali, pakiramdam niya ay bahagi siya ng isang espesyal na bagay kahit alam niyang hindi dapat. Nagpatuloy ang usapan nila, magaan, masaya at puno ng tawanan. So, tanong ni Laura at may halong kuryosidad, paano mo nakilala si Celeste? Umayos nang upo si Russell at bahagyang napangiti. Sa isang business event, siya ang pinakamalakas ang boses sa buong conference hall. Agad ako nairita pero at the same time, na-curious din. Pero determinado siya. Mapilit, kaya napansin ko rin kalaunan. Yun ang humatak sa akin. Hindi siya humihinto hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tahimik na uminom si Laura ng juice. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang mga narinig niya noong isang araw kay Celeste. Pero pinili niyang huwag na lang mangialam. Ikaw, nagkaroon ka na ng boyfriend? Tanong ni Russell. Nag-alinlangan si Laura saka nahihiyang umiti. Wala, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Napakunot ang noo ni Russell. Talaga? Kahit isa? Wala talaga. Sagot ni Laura at medyo natawa. Hindi pa ako nakikipagrelasyon. Parang wala namang tumitingin sa akin ng ganon. Wala pa rin naliligaw. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Russell. Parang ang hirap paniwalaan. Ang ganda mo para hindi maligawan. Napayuko si Laura at kinagat ang pang-ibabang labi. Taong bahay lang kasi talaga ako. School at bahay lang ako. Nang makagraduate ng high school, nagtrabahong cashier sa department store. May nagkagusto sa akin na security guard pero hindi ko naman type kaya hindi ako nagpaligaw. Pero umibig na rin ako. Nagtaas ng kilay si Russell. Talaga? Oo. Sandaling tumigil si Laura at sa kung anong dahilan, marahil sa ginhawa ng silid o sa mga mata ni Russell na laging may lambing tuwing nakatingin sa kanya, umamin siya nang wala sa oras. Ikaw, sa'yo, mahinang sabi ni Laura. Sa tingin ko, nagmamahal na ako sa'yo. Nawala ang ngiti ni Russell. Nagtagpo ang kanilang mga mata at dama ni Laura ang lakas ng tibok ng puso niya. Pasensya na, dagdag niya agad at pulang-pula ang mga pisngi. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yon. Basta, tumayo si Russell at dahan-dahang inilapag ang tasa ng kape. May kung anong pagbabago sa mukha nito. Sakit, pagkalito at pagpapigil ang mga nakikita niya roon. Laura, mahinang sabi ni Russell. Hindi ko inasahan na sasabihin mo yan. Alam ko, pasensya na, sagot ni Laura sabay iwas ng tingin.
Hindi ko rin talaga mapigilan. Umupo si Russell sa tabi niya. Hindi masyadong malapit pero sapat na para maramdaman niya ang init nito. Napakabuti mong babae. Mabait ka, mapagbigay, matapang. Swerte ang sino mang lalaki na mamahalin mo. Huminto ito sandali sa pagsasalita. Pero may asawa na ako at mahal ko siya. Kahit anong pagkukulang niya, siya pa rin ang pinipili ko. At ipinangako ko sa sarili ko na magiging tapat ako sa kanya. Tumango si Laura, ramdam ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Sorry. May bahagyang panginginig sa tinig ni Russell. Pasensya na kung nabigyan kita ng pag-asa na wala naman dapat. Muling tumayo si Russell at mas malayo na ngayon sa kanya. Siguro, mas mabuting iwasan muna kita. Hindi para saktan ka, kundi para protektahan tayong dalawa. Tumingin si Laura sa pulseras na kumikisla pa rin sa kanyang pulso. Sige, bulong ni Laura at tumayo na dahil hindi na kinakaya ang kahihiyang nararamdaman. Katulad ng sinabi ni Russell, umiwas nga ito sa kanya. Samantala, hiyang-hiya naman siya sa ginawang pag-amin. Nang makapag-isip, sakalang napagtanto ni Laura na maling umibig siya sa lalaking kasal na sa ibang babae. Isang kahangalan pa, lalo at ipinagbubuntis niya ang anak ng mag-asawa. Habang naglalakad sa flower plantation, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Malayo pa bago siya makasilong sa greenhouse na nasa malayo pa. Napasinghap si Laura. Basang-basa agad siya sa loob lang ng ilang segundo. Tatakbo na sana siya nang may biglang kamay na humawak sa kanya. Tara na! Sabi ni Russell at basang-basa na rin. Baka magkasakit ka. Hindi na siya pinaghintay. Hinila siya ni Russell, maingat pero nagmamadali papunta sa mansyon. Sumunod siya, tahimik, nalilito at naguguluhan ng puso. Mag-hot shower ka, Sabi ni Russell at hinawi ang buhok ni Laura. kukuha ko ng tuwalya. Nakatayo lang siya ron, nanginginig, hindi lang sa lamig kundi sa pakiramdam na pinapansin na ulit siya ni Russell. Bumalik ito at ibinalot ang tuwalya sa kanyang mga balikat. Sinimulan nitong patuyuin ang kanyang buhok. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. May kung anong nasa titig ni Russell. Malambot, matindi, at hindi niya maipaliwanag. Pag-ibig, pagnanasa, na hirap na siyang pigilan. Russell, bulong ni Laura. Hindi tiyak kung ang puso niya'y nandilin lang na sa kanya. At doon niya ito hinalikan. Isang halik na desperado, makasarili, puno ng lungkot, puno ng lahat ng damdaming pilit niyang itinatago. At sa kanyang pagkabigla, gumanti si Russell. Hindi lang halik, isang malalim at parang ligaw na pagsuko. Hinawakan ni Russell ang kanyang mukha at mas hinila siya papalapit. Naramdaman niyang hininga nito ang pangangailangan. Sa isang sandali, parang naglaho ang mga mundo nila. Pero mabilis na kumala si Russell. Humihingal, puno na ngayon ng pagsisisi ang mga mata. Umatras ito, naglalagay ng mga distansya sa pagitan nila. Hindi, Mariing sabi nito at naguguluhan ng tinig. mali ito. Hindi pwede, may asawa na ako. Nanatiling nakatayo si Laura. Nanginginig ang mga labi at muling nadurog ang puso. Sorry, bulong ni Laura. Sorry kung ginugulo ko ang isip mo. Hindi ko rin mapigilan. Alam kong mali pero mahal kita, Russell. Hindi ito sumagot at nasira ang katahimikang yon, matinis at galit na tinig. Sinasabi ko na nga ba? Anong ibig sabihin nito? Sinasadya mo talagang akitin ang asawa ko? Napalingon si Laura at eksaktong hinila nito ang kanyang buhok. Ahas ka! Alam ko na, nagmamalinis ka pero gumagapang ka sa asawa ko. Makati kang babae ka. Napasigaw si Laura sa gulat at sakit. Hindi, pakiusap. Tama na! Sigaw ni Russell at pumagitna sa kanila. Buntis siya. Baka nakakalimutan mo na. Wala akong pakialam. Sigaw ni Celeste. Sinisiran yung pagsasama natin. Anak natin ang dinadala niya, Celeste. Huwag mo tong gawin. Kumalma ka muna. Bulyaw din ni Russell at pilit pinipigilan ang asawa nito sa pagsugod. Napako ang tingin ni Celeste kay Laura habang nag-aalab ang mga mata. Pagsisisihan mo to! Pagkatapos ay nag-walk out at binagsak ang pinto. Tumingin si Russell kay Laura sa huling pagkakataon. Lito,
puno ng guilt at sakit ang mukha. Sorry. At umalis rin ito, sinundan ang nagwawala at galit na asawa. Samantala, naiwang wasak si Laura. Napaluhod siya sa sahig habang umiiyak. Nangangatog ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang wallet at cellphone. Tapos na ang ulan sa labas, pero ang kaguluhan sa loob niya ay hindi pa. Tumakbo si Laura palabas ng pinto kahit walang sapin sa mga paa. Gusto niya nang umuwi. Hindi niya alam kung papaano. Ang alam lang niya, hindi na siya pwedeng manatili pa roon. Nang makauwi, gulat na gulat ang kanyang ina nang makita siya. Laura! Anak, anong nangyari? Bakit ka nandito? Hindi mo man lang kami sinabihan. Bago pa man matapos ang ina, bumigay na si Laura. May nagawa po akong mali, Nay. Nagmahal po ako sa ama ng bata at sinira ko po ang lahat. Natigilan sa pagkilos ang kanyang ina at ilang saglit na tila hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Hinalikan ko po si Russell, Nay. Sabi ni Laura at bumagsak na sa pinakamalapit na upuan. Inamin ko pong nararamdaman ko. Pinalala ko lang po ang lahat. Umalis ako sa bahay nila dahil hindi ko na po kayang harapin ang ginawa ko. Galit na galit po sa akin ang asawa ni Sir Russell. Hinampas ng kanyang inang braso niya. Anak! Bakit mo ginawa to? Ano? Kailan ka pa naging ganyan na papatol sa may asawa? Gusto mo bang maging kabit? Ha? Sa sandaling yon, pumasok ang kanyang ama. Mahina pero nakakalakad na at agad tumigas ang ekspresyon ng mukha nito. Laura! Nasaan ang dangal mo? Patawad, Tay. Sabi ni Laura habang umiiyak. Hindi ko po sinasadya. Hindi ako makapag-isip ng tama. Hindi ko po ginustong mahalin si Russell. Hindi ko lang po mapigilan. Sorry po talaga. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang, puno ng lungkot at pagkabigla ang mga mukha. At ang bata? Tanong ng kanyang ina habang nanginginig ang tinig. Paano ang bata? May pinirmahan kang kontrata. Siguradong hahanapin ka nila. Hindi mo anak yan. Umiling si Laura. Hindi ko po siya isusuko. Laura, hindi. Sigaw niya. Sa akin po siya, Nay. Alam ko pong hindi ko siya kadugo, pero ako po ang nagdala sa kanya. Araw-araw ko siyang kinakausap. Minamahal. Parte na po siya ng buhay ko. Tinakpan ng inang bibig at hindi napigilang mapahagulgol. Tumingin ang ama sa malayo, mariin ang pagkakakuyom ng mga panga. Pakiusap po, pagmamakaawa ni Laura. Tulungan niyo po ako. Ayoko pong kunin nilang anak ko. Walang nakapagsalita. Ang tanging naiwan ay ang tahimik na pagluha ng kanyang mga magulang. Lumipas ang mga buwan, nanatili si Laura sa bahay, tahimik at maingat na hinaharap ang bawat yugto ng kanyang pagbubuntis. Malaki na ang kanyang tiyan, inaasahan niyang darating isang araw sina Russell o Celeste at babawiin ang bata. Pero walang dumating. Paano kung bigla silang dumating? Tanong ng kanyang ina. Marahang umiling si Laura. Kung babalik po sila, sana hinabol po nila agad ako nang tumakas ako. Baka sumuko na po sila o baka wala na silang pakialam. Pinilit niyang huwag isipin yon. Ang sentro ng mundo niya ngayon ay ang kanyang anak. Napagpasyahan niya na ano man ang mangyari, palalaki niya ang batang yon bilang sariling anak. Ngunit kapos sila sa pera. Wala siyang tamang access sa prenatal care. Matagal na mula nung huling check-up niya. Iminungkahi ng kanyang ina na midwife na lang ang magpapaanak sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak. Madaling araw siyang nagising sa matinding sakit na halos mapasigaw siya. Nagmadaling lumapit ang kanyang ina't ama. Kailangan natin siyang dalhin sa kumadrona, sabi ng ina at agad na naghahanda ng gamit. Hindi! Biglang sabi ng kuya niya at agad siyang tinulungang makatayo. Delikado to. Tingnan niyo, sobrang sakit ng nararamdaman niya. Namumutla na. Sa ospital na po tayo dumiretso. Napailing si Laura sa kanyang kuya Jason. Pero ang ospital, mahal sa ospital. Ako nang bahala, Sabi ng kanyang kuya Jason. May naipon akong pera. Magtiwala kayo sa akin. Wala na silang oras para magtalo. Makalipas ang ilang oras, nakahiga na si Laura sa ospital. Ang maliwanag na ilaw sa itaas ay halos maglaho na sa kanyang paningin. Pinalilibutan siya ng doktor at ng nurse, pabulong ang mga usapan na hindi niya maintindihan.
Ang tanging nasa isip niya ay ang sakit at ang sanggol. May narinig siyang nagsabi ng emergency cesarean at saka siya nawala ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad ang kanyang ina. "Kumusta ka?" "Ang baby po," tanong agad ni Laura. Napangiti naman ito. "Okay naman ang anak mo. Mamaya dadalhin na siya rito. Cesarean ka pero huwag kang mag-alala. Babayaran ng kuya mong bills mo. Ayaw ko man na nagsusugal yon pero ang sabi niya, nanalo raw siya ng malaki kaya may pangbayad ka na sa ospital." Dahan-dahan siyang tumango. Maya-maya ay nakita niya na rin ang bibi niya. Nanginig ang mga labi ni Laura. Sa wakas, nahawakan niya na rin ang kanyang anak. "Anong ipapangalan mo sa anak mo?" tanong ng kanyang ina. Napangiti naman siya dahil alam niyang matagal niya na yung pinag-isipan. "Riley po, Nay." Pagkatapos nun, naging isang ina na nga si Laura. Wala na rin siyang balita sa mag-asawang Russell at Celeste at ayaw niya na rin makibalita sa kanyang tiyang Mara. Wala na silang kontak at mukhang wala na rin namang interes na bawiin ng mag-asawa ang anak ng mga ito. At namalayan niya na lang na lumipas na pala ang 7 taon. "Riley!" sigaw ni Laura habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Riley, nasan ka na naman?" Pero walang tugon. Napabuntong hininga siya habang papalapit sa bukas na pintuan sa harap ng bahay. "Ang batang yon! Riley!" sigaw niya ng mas malakas. Lumabas ng bahay at sinuyod ng tingin ng bakuran. Yon, at nakita niya ang kanyang anak na tumatakbo papalapit. Madungis ang mga tuhod, marumi at pawisan na rin ang damit. "Hi, Nanay!" bati ni Riley habang hawak ang tila isang terador na gawa sa kahoy at goma. "Ano na naman yung dala mo? Kapag nakasakit ka, lagot ka talaga sa aking bata ka." Humalukip-kip si Laura at tinaasan ng kilay ang kanyang anak. "Saan ka ba galing? Kanina pa ako sigaw ng sigaw." "Naglalaro lang po, Nay. Diyan lang po sa tapat ng tindahan ni Manang Lourdes." Sagot ni Riley na may pilyong ngiti. Napasinghap si Laura, kunwari galit. "Tingnan mo itsura mo. Hindi ka na bata, Riley. Para kang unggoy." Tumawa si Riley at kunot ang ilong na nagsabing, "Hindi po ako unggoy. Gwapo po ako." "Hindi na ngayon." Tukso ni Laura habang kinuha ang tuwalya at pinunasan ang ulo nito ng may lambing. "Nawala ng kagwapuhan mo kasi ang dugyot mo na." Natawang bata at hinablot ang tuwalya. "Hindi po kaya. Nay, pogi pa rin po ako." Ikiniling niya ang ulo at tinuro ang bahay. "Maglinis ka na, Mr. Pogi. Handa ng tanghalian. Pasaway ka talaga? Mamaya kapag hindi ka pa tumino, papaluin na kita ng hanger." "Huwag po, Nay. Masakit yon," sagot ni Riley at pumasok na agad sa bahay nila. Natawa na lang si Laura. 7 taon ang lumipas, naaalala niya pa rin ang lahat. Ang gabing tumakbo siya mula sa mansyon, ang sakit, ang pagsilang, ang unang beses na niyakap niya si Riley at ipinangako sa sarili na ano man ang mangyari, palalakihin niya ito ng may buong pagmamahal. Hindi naging madali. Gumigising siya bago magbukang liwayway para magtinda ng mga isda sa palengke. Umuwi ng pagod, madalas kapos pa ang kita. Pero kahit kailan, hindi siya nagsisi sa naging desisyon. Maaring para sa mundo, si Riley ay anak ng iba, bunga ng surrogacy, hindi tunay na sa kanya. Pero para kay Laura, anak niya ito, buhay niya. Dahilan kung bakit umuusad pa siya. "Nay, tapos na po ako!" sigaw ni Riley mula sa kusina. "Pwede po ba akong kumain?" "Oo," sagot niya habang nagbibilang ng kita. "Pero wag mong lagyan ng sarsa ang damit mo ha, ang hirap labhan." "Opo, Nay." Umupo siya sa tapat nito sa mesa habang sabik na sumubo si Riley ng pagkain. Ang laki na ng mga pisngi nito habang umunguya. Natawa si Laura at umiling. "Para kang trabahador kong kumain." Tumigil si Riley, hawak ang kutsara sa ere. "May bago na po akong pangarap, Nay. Gusto ko na pong maging construction worker." Bahagya siyang natawa dahil naalala niya si Russell na may-ari ng malaking construction empire. Pero yon at ang anak nito na naghahangad lang na maging construction worker. "Bakit mo naman gustong maging construction worker?" "Kasi po, gusto ko pong magtayo ng bahay. Malaking bahay, gaya ng mansyon para dun po tayo titira, Nay. Kasama po sina Lola at Lola, si Tito Jason, saka po mga pinsan ko." Nakangiti pang sabi ni Riley.
Ngumiti si Laura pero bahagyang nasasaktan dahil naaalala niya talaga si Russell kay Riley. Basta wag mong kalilimutang ipagpagawa ko ng kusina para mapagluto kita ng mga pagkain palagi. Syempre naman po, ang sarap-sarap po kayo ng luto mo, Nay. The best! Sabi ni Riley at muling kumain. Iniabot ni Laura ang kamay at tinanggal ang butil ng kanin sa pisngi ng anak. Kay Riley umikot ang mundo niya. At habang kasama niya si Riley, gaano man kaliit ang kanilang tahanan, gaano man kasimple ang buhay nila, kompleto naman silang dalawa sa kanilang mga puso. Nanay! Sabi ni Riley at tumabi sa kanya. Ano pong ginagawa mo? Mabilis niyang tinakpan ang listahan gamit ang braso at ngumiti. Secret! Nagtampong kunwari si Riley. Sige na po, sabihin mo na. Napangiti si Laura at niyakap ang anak. Pinaplano kang birthday mo. Maliit lang na salo-salo. Pwede mong imbitahin ng mga kaibigan mo. May mga palaro din. Talaga po? Pwede ko po imbitahin sina Carlo, si Lisa, lahat sila? Kumikislap ang mga mata nito sa tuwa. Oo anak. Kahit hindi tayo mayaman katulad ni ng iba, sagot ni Laura at muntik nang mabanggit ang pangalang Russell. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Ngumiti si Riley at niyakap siya ng mahigpit. The best ka talaga, Nay. I love you po. Ngumiti rin si Laura ngunit sa kaibuturan ng puso niya may lumang takot na nananatili. 7 taon ang lumipas, walang balita kay Russell o kay Celeste. Walang kaso, walang abogado, walang kumatok sa kanilang pintuan. Paano kung naghihintay lang ang mga ito ng tamang pagkakataon? Iwinaksin niya ang takot. Hindi siya papayag na sirain ng pangamba ang espesyal na araw ni Riley. Nang dumating ang Sabado, sumakay sina Laura at Riley ng jeep papunta sa mall. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na hindi niya kailangang isipin ang pagbebenta ng isda o ang palengke. Saan po tayo pupunta, Nay? Tanong ni Riley. Napangiti naman siya. Sa mall, anak. Bibili tayo ng superhero costume mo kasi sinabi mo sa akin ay nang gusto mong suotin. Medyo napalundag si Riley sa kinauupuan. Yay! Wow! Mahina siyang tumawa. Huwag kang malikot. Nasa dulo tayo, baka mahulog ka. Pagkarating sa mall, bago pa sila makapaghanap, hindi na mapakali si Riley. Nay, naiihi na po ako. Biglang sabi ni Riley habang papalapit sila sa store. Dinala niya ito sa CR pero bago pumasok, umiling naman si Riley. Kaya ko na po mag-isa, Nay. Sigurado ka? Tanong niya pa rito. Tumango naman ito at ihing-ihi na talaga. Opo. Natawan na lang si Laura at tumango, kaya't naghintay siya sa labas habang pinagmamasdan ang paligid. Maya-maya may dumaan na grupo ng mga mamimili at sa isang saglit na puno ng tao ang banyo. Medyo masikip na, kaya nang makita niyang mukha ni Riley, agad niya itong hinila. Halika na anak, bibili pa tayo ng costume mo pagkatapos kakain tayo kasi medyo nagugutom na rin ako. Sabi pa ni Laura habang hila-hila ang anak palabas ng banyo. Pumasok na sila sa store habang mahigpit na hawak ang kamay ni Riley. Kaya lang, nang paglingon ni Laura, nagulat siya nang makitang iba ang suot nitong damit. Riley? Lumuhod siya at hinawakan ang kamay ng bata. Saan mo nakuha ang damit na to? Napakurap ang bata. Hindi po ako si Riley. Ako po si Lawrence. Natawa naman si Laura. Tama na anak, hindi nakakatawa. Hindi po ako nagbibiro, sagot nito. Pagkatapos, may narinig siyang boses mula sa likuran niya. Laura? Pagkaharap niya, parang tumigil ang kanyang mundo. Si Russell iyon, hawak si Riley na umiiyak at tinatawag siya. Nanay! Nanay naman bakit mo po ako iniwan sa banyo? Nang hina ang kanyang tuhod, hindi siya makahinga ng maayos. Ang bata sa tabi niya na nagpakilalang Lawrence, tumakbo naman kay Russell. Papa! Halos hindi na siya makahinga. Napaatras siya. Niyakap si Riley ng mahigpit habang bumibilis ang tibok ng puso. Dalawang bata, magkamuka, parang salamin at kambal.
Patalikod na sana siya para tumakbo pero hinarangan siya ni Russell. Laura, sandali lang. Kailangan nating mag-usap. Huwag. Pakiusap. Umiiyak niyang sabi. Huwag mo kunin sa akin ang anak ko. Oo, please, huminahon ka muna. Naguguluhan din ako. Mahinahon itong sagot. Hindi ko alam kung bakit magkamukha ang mga anak natin. O anak mo ba siya sa ibang lalaki o anak ko? Tumingin si Laura kay Riley at mahigpit na niyakap ang anak niya. Tapos, napatingin siya kay Lawrence na nasa tabi ni Russell na may pagtataka sa mga mata. Papa, bakit po kami magkamukha? Tanong ni Russell na kahit si Laura hindi rin alam kung paano sasagutin. Sa isang tahimik na sulok ng restaurant, malayo sa mataong paligid, na malaya na lang ni Laura ang sarili. Sa tapat niya, hindi rin mapakali si Russell. Sa kabilang mesa, nagtatawanan sina Lawrence at Riley kasama ang yaya ni Lawrence. Pasensya na, bungad ni Laura. Sa paglayo, sa pagtatago kay Riley sa'yo, hindi ko alam na dalawa sila. Wala akong alam tungkol kay Lawrence. Umupo si Russell ng tuwid, bahagyang naniningkit ang mga mata sa pagkalito. Hindi ko maintindihan. Anak ko si Lawrence. Akala ko ibinigay na sa akin ng anak ko. Ang kuya mo ang nag-abot sa akin sa kanya pagkatapos mong ipanganak ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Laura. Ang kuya ko? Ibig mong sabihin, ang kuya ko ang nagbigay sa'yo kay Lawrence? Tumango si Russell at umiwas ng tingin. Nang umalis ka, hindi na kita pinilit bumalik dahil nakokonsensya ako na sa ginawa ko kay Celeste. Para na rin hindi ka na mas lalong mahulog sa akin nun. Pero nang tumakas ka, hindi nangangahulugan na wala na akong pakialam sa ipinagbubuntis mo. Hanggang sa nakausap ko ang kuya mo, ina-update niya ako sa lahat ng tungkol sa'yo kapalit ng pera. Nagbibigay ako ng pera para sa mga pangangailangan mo, para may pang-check up ka. Sinabi niya rin na masyado ka nang attach sa batang ipinagbubuntis mo, kaya mahihirapan siyang kunin. Kaya kinuha niya si Lawrence para sa akin at humingi ulit ng pera. Pero hindi ko alam na kambal pa lang ipinagbubuntis mo noon. Napasinghap si Laura. Pagpapa-ospital lang ang perang natanggap ko mula kay Kuya Jason. Pero sa mga check-up at ibang gastos, ako ang sumalot sa akin yon. Hindi ko nga nagawang magpa-check-up noon dahil hirap na hirap kami. Napuno ng luha ang mga mata ni Laura. Nanganak ako, CS pa, hilo pa ako noon. Hindi ko alam na kambal. Kasi kung alam ko, hindi ako papayag na paghiwalayin sila. Nanginig ang mga kamay ni Laura. Nanggigigil siya sa inis sa kanyang kuya. Nakuha pala nitong magtraidor sa kanya. Nabasag ang boses ni Laura at puno ng pagmamakaawa. Pakiusap, huwag mong kunin si Riley sa akin. Siya ng buhay ko ngayon. Pinalaki ko siya kahit walang-wala ako. Nilaban ko lahat para sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Dahan-dahang huminga si Russell. Tumingin sa malayo, tila pinipilit pakalmahin ang sarili. Alam ko, Laura. At sa totoo lang, hindi ko rin kayang kunin siya mula sa'yo. Kahit gustuhin ko, mahal ka niya. Gaya ng pagmamahal ng ama ng kambal sa babaeng nagbigay sa kanila ng buhay. Sa babaeng nagluwal sa kanila. Natigilan si Laura. Sino bang nagluwal kina Riley at Lawrence? Siyempre, si Laura lang naman. Pero agad siyang tumingin sa bintana. Pilit binabaliwala ang pagkabog ng dibdib. Hindi na siya muling iibig sa lalaking may asawa na. Dumating ang waiter dala ang mga inumin na tahimik silang pareho. Maya-maya, tinawag nila ang mga bata sa mesa. Umupo si Lawrence sa tabi ni Russell at si Riley naman ay tumabi sa kanya. Tinitigan ng kambalang isa't isa. Ngayon ay may pagkilala na. May tahimik na pag-unawa sa magkaparehong mukha ng mga ito. Mga anak, mahinahong simula ni Russell. May mahalaga kaming sasabihin sa inyo. Napakiling ang ulo ni Riley. Ano po yun? Saka anak po. Anak mo rin po ako? Tumango naman si Laura. Oo anak. Siya ang tatay mo. Nanlaki ang mga mata ni Riley. Ibig sabihin po, mag-asawa po kayo? Sasagot na sana siya pero inunahan siya ni Russell. Pwede kung hahayaan ako ng nanay niyo sa mga buhay ninyo. Kumunot ang noo ni Laura. Hindi maintindihan kung anong mga nangyayari. Kambal kayo, malumanay na sabi ni Laura. Magkapatid kayo, sabay ko kayong ipinanganak.
Pareho na patingin sa isa't isa sina Lawrence at Riley. Pero, kunot noong tanong ni Riley, paano po naging kambal? Magkaiba naman po kami ng nanay. Sumabat si Lawrence. Wala nga akong nanay. Nanlaki ang mga mata ni Riley. Wala rin naman akong tatay pero sabi ni nanay, tatay ko ang tatay mo. Kaya baka nanay mo rin ang nanay ko. Nagkatinginan sila ni Russell. Alam niyang mahirap ipaliwanag sa mga batang isip ng mga bata ang lahat. Kaya ipapaintindi na lang muna nila sa maaabot ng isipan ng mga ito. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng kotse pa uwi, mahimbing ang tulog ng dalawang bata sa likod. Tahimik na nakaupo si Laura sa tabi ni Russell, pinagmamasdan ng mga bata sa rearview mirror. Binasag ni Russell ang katahimikan. Laura, gusto kong malaman mo, wala na kami ni Celeste. Matagal na kami hiwalay. Nag-divorce na kami. Since sa ibang bansa naman kami nagpakasal noon. Bago pa mag-isang taon si Lawrence, wala na si Celeste kaya kung mapapansin mo, hindi niya kilalang mama niya. Pero kahit naman kasama namin noon si Celeste, wala na talaga siyang amor sa anak namin. Kaya mas mabuting naghiwalay kami dahil hindi ko kakayanin kung babaliwalain niya lang ang anak ko. Dahan-dahang tumingin si Laura kay Russell. Hiwalay na kayo? Niloko niya ako. May karelasyon siya sa kumpanya namin. May affair na siya bago ka pa dumating sa buhay namin. At nagnakaw siya ng milyon-milyon sa kumpanya. Ngayon, para masettle, pumirma na lang siya sa lahat. Custody, karapatan, pati shares. Wala na akong balita sa kanya hanggang ngayon. Pero narinig ko na nasa US na siya ngayon kasamang bago niyang asawa. Hindi makahanap ng salita si Laura. Mabigat pero magaan ang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi ko agad sinabi kanina. Ayokong guluhin palalo pero ngayon, kailangan mong malaman. Dagdag pa ni Russell. Dahan-dahan siyang tumango at naguguluhan sa lahat ng kanyang nalaman. Ang importante lang sa akin, huwag mong kukunin si Riley. Hindi ko gagawin. Mariing sagot ni Russell. Kukunin ko lang siya kung papayag ka na kunin din kita. Nalaki ang mga mata ni Laura. Tumikim naman si Russell at napakakatlabi sabay iba ng usapan. Pero siguro ngayon, pwede mo na rin makilala si Lawrence. Muling lumingon si Laura sa natutulog na mga bata. Ang anak niya at ang anak na kailanman ay hindi niya panayakap noon. May bahagi ng puso niyang nagagalak dahil dalawa pala ang dinala niya noon. Birthday ng mga bata bukas, sabi niya rito. Tumangot-tango naman si Russell. May celebration para kay Lawrence bukas, pero ang party next week pa. Gusto ko sanang kasama na si Riley doon at i-announce na may isa pa akong anak, kung okay lang sa'yo. Napabuntong hininga si Laura. Wala naman akong karapatan, Russell. Ikaw ang totoo niyang ama. Pero gusto ko sana na kapag may gagawin kang desisyon, palagi mong tanungin si Riley at isipin ang nararamdaman niya. Kasi alam kong nabibigla si Riley at baka pati si Lawrence ay ganun din ang mararamdaman. Namungay ang mga mata ni Russell. Mabuti kang ina. Masaya ako na sa'yo lumaki si Riley. Umiwas naman siya ng tingin at bahagyang namumula. Siya nga pala, bukas, birthday party ni Riley sa tapat lang ng bahay namin. Simple lang yon pero pumunta kayo ni Lawrence. Napangiti naman agad si Russell. Sure, pupunta kami. After all, birthday din ni Lawrence. May celebration sa bahay pero baka ipadala ko na lang din ang handa ni Lawrence sa inyo para sabay na mag-celebrate ang kambal. Sige, ikaw ang bahala. Nahihiyan niyang sabi rito. Maya-may nakarating na sila sa bahay. Kitang-kita ng mga magulang niya na inihatid siya ni Russell. Kaya naman nang makauwi, talagang tinadtad na siya ng mga tanong. At kinuwento niya ang lahat ng nangyari at mga nalaman. Katulad niya, gulat na gulat din ng mga ito. Lintik na Jason yan. Napakawalang hiya. Bulalas ng ama ni Laura at tinawag ang anak ni Jason na naglalaro sa kanila. Anak, tawagin mo ang tatay mo. Dali, sabihin mo kakausapin ng lolo. Tumango naman ang pamangkin niya. Maya-maya'y dumating na rin naman ang kuya niyang si Jason. Yon at hinampas, binato ng walis tambo ng kanilang ama. Nakatkim din ito mula sa nanay nila. Samantala, umupo lang si Laura at hinayaan na lang ang pamilya niya na sabunin si Kuya Jason. Pasensya na. Kailangan ko lang ng pera. Nag-offer yung Russell kaya kinagat ko na. Alam niyo naman po marami akong utang at may nabuntis pa ako nun. Sabi pa ni Jason. Sorry na Laura.
Nagawa ko lang naman paghiwalay ng kambal para meron kayo pareho ni Russell. Napailing na lang siya. Pasalamat ka't hindi binawi sa akin, Sir Riley. Kung hindi talaga kita mapapatawad. Kung hindi ko pa nakita si Lawrence sa mall, hindi ko pa malalaman na kambal ang ipinanganak ko. Bakas ang guilt sa kanyang kuya. Pasensya na talaga. Alam kong mali. Pero mali pa rin naman kasi ang ginawa mo noon, Laura. Inaangkin mo ang batang hindi naman sa'yo. Umiwas ng tingin si Laura. Totoo naman yon, pero hindi niya na masyadong iniisip. Tapos na naman ang lahat. Nangyari na. Ang mahalaga, nasa kanya pa rin si Riley at mukhang hahayaan din naman siya ni Russell na makilala si Lawrence. Kinabukasan, naghanda na sila para sa birthday ng kambal. Naghanda siya at nagluto. Tinulungan naman siya ni Nico, ang lalaking gustong manligaw sa kanya pero hindi niya naman pinapayagan. Mabait naman ito at maalaga pero hindi niya lang talaga damang maging boyfriend o asawa. Saan to ilalagay, mahal? Tanong sa kanya ni Nico. Umismig naman siya. Mahal ka dyan. Doon mo ilagay yan. Ayusin mo rin ang mga nakatusok na stick ng hotdog. Mamaya, ubos na yan ng mga bata. Yes, mahal. Nakangiting sabi ni Nico. Napairap naman siya. Mahal? Malamig na tanong ni Russell. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Russell sa likod, kasama si Lawrence na yumakap agad sa kanya. Oy, nanay! Nagalak agad ang puso ni Laura. Hello, anak. Ang pogi mo naman, yung kakambal mo dugyot pa. Nandun siya sa loob, kasama ang lolo at lola niya. Nandun din ang mga pinsan mo. Gusto mo ron? Maglaro ka muna. Nakangiti namang pumasok si Lawrence na kahit nahihiyay pumasok pa rin at nakipaglaro. Sinamahan naman ito ng yaya nito. Kakausapin niya pa sana si Russell nang biglang may mga van na tumigil sa harap ng bahay nila. Nagulat na lang siya na hindi lang basta handa kundi cater service na ang dala ni Russell. Teka lang, parang ang dami mong bitbit. Simpleng birthday party lang to. Hinaram pa ni Nico tong tent sa barangay. Sabi pa ni Laura. Mayabang namang tumayo si Russell. It's fine. Birthday naman ang mga anak natin. Kumunot ang noon ni Nico. Anak ninyo? Ito ang tatay ng mga anak mo, Laura. Tumango naman siya. Ha? Oo, Nico, si Russell, tatay ng mga bata. Russell, si Nico, kaibigan ko. Laura, nanliligaw ako. Sabi bigla ni Nico. Kumunot naman ang noon ni Russell. Ganito ka manligaw. Saka mukha namang ayaw ni Laura sa'yo. Bumaha agad ang inis sa mukha ni Nico. Anong sinabi mo? Mabilis naman siyang pumagitna. Pwede ba? Huwag kayong mag-away. Kung mag-aaway kayo, umalis na lang kayo rito. Ayokong masirang birthday party ng kambal. At Nico, sinabi ko na sa'yo, hindi ako nagpapaligaw. Ilang beses ko nang nilinaw sa'yo, kaya sana maintindihan mo. Sinasabi ko to sa'yo para hindi ka na rin umasa. Walang nagawa si Nico kundi ang umalis. Napabuntong hininga na lang si Laura. Ilang minuto lang yon pero parang ang dami nang nangyari. Lumingon siya kay Russell. Ikaw naman, ang kulit mo. Bakit ka nangaaway? Ang yabang mo pa. Naiinis ako. Sabi ni Russell sabay iwas ng tingin. Sino ba yon? Bakit nanliligaw? Hindi kayo bagay. Napailing na lang si Laura at iniwan ito. Napakaraming sinasabi na hindi niya na maintindihan. Ayaw na rin naman niyang umasa. Gayunpaman, buntot naman ang buntot sa kanya si Russell. Maya-maya nagsimula na rin naman ang party. Masayang masaya siya dahil nakikita niyang masaya si Riley. Masaya rin naman si Lawrence pero halatang naninibago sa bagong environment. Hanggang sa natapos ang party, napagod na rin ang mga bata at maagang nakatulog. Ingat kayo sa pag-uwi, sabi ni Laura nang ilapag na ni Russell sa likod ng sasakyan si Lawrence. Ngumiti naman si Russell. Sama na kayo sa amin ni Riley sa pag-uwi. Kumunot naman ang kanyang noo. Anong pinagsasasabi mo dyan? Laura, puno ng damdamin na sabi ni Russell. Isa akong duwag noon nang hiningi naming maging surrogate ka para sa akin at sa asawa ko. Hindi ko inakalang may mararamdaman ako. Hindi ko alam na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Nahihirapang huminga si Laura pero hindi siya nagsalita. Mabilis ang tibok ng puso niya na tila gustong kumawala. Nilabanan ko, nararamdaman ko dahil mali. Tiniis kita. Patuloy ni Russell at napayuko. Dahil may asawa ko. Dahil mali yun. Hindi ko rin kayang gawin sa'yo yun. At nang sabihin mong pareho ang nararamdaman mo, natakot ako.
Tinulak kita palayo. Napalunok si Laura at umiwas ng tingin. Ginawa mo lang ang tama, Russell. Mali yun. Alam natin pareho. Alam ko, Sagot ni Russell at napapikit. pero nagbago ng lahat. Wala na kami ng asawa ko. Hindi dahil sa'yo. Huwag mong isipin yun. Matagal na kaming may problema bago pa man tayo magkakilala. Bago ka pa namin kunin bilang surrogate mother. Ayoko lang nang tanggapin kasi ayoko masira ang marriage namin dati ni Celeste. Tumingin si Laura sa kanyang mga kamay at sinusubukang patatagin ang sarili. Habang pinagmamasdan kita kanina na sobrang hands-on sa mga anak natin, kapag umingiti ka at tumatawa kasama ang kambal, punong-puno ka ng pagmamahal. At naisip ko, hindi lang ako umiibig sa babaeng nagdala sa kanila. Umiibig ako sa babaeng nagbigay sa kanila ng puso. Sabi pa ni Russell. Napuno ng luha ang mga mata ni Laura. Sorry Laura, sa pagtanggi ko. Sa pagpaparamdam sa'yo na kahiya-hiya ang nangyari sa atin nun. Ang mga nararamdaman nating pagmamahal. Pero ngayon, pwede na. Pwede nang maging tamang lahat. Tumingala si Laura habang nanginginig ang mga labi. Russell, Gusto kitang ligawan. sabi ni Russell at hinalikan ng marahan ang kanyang magaspang na mga kamay. Ipakita sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Gusto kitang pakasalan. Gusto ko tayong maging pamilya. Ikaw, ako at ang kambal. Gusto kong maging ama nila at maging asawa mo. Gusto kong bumuo ng buhay kasama ka. At ngayon, sa tamang paraan na. Napahikbi si Laura at tuluyang bumigay. Tinakpan niyang mukha at humagulgol. Inabot ni Russell ang kamay niya pero naghintay lang ito na kumalma siya. Akala ko, hindi ko na maririnig ang mga salitang yan. Mahinang bulong ni Laura. Akala ko, pagkakamali ang lahat ng naramdaman natin, isang magandang masakit na pagkakamali. Umiling si Russell. Hindi na kailangang maging ganun. Hindi na ngayon. Tinitigan ito ni Laura. Kahit sa lahat ng nangyari, kahit mali nun, parang ginawan tayo ng Diyos ng paraan para maitamang nararamdaman natin sa isa't isa. Tumango si Russell. Kung ganun, itama na natin. Please, mahal na mahal kita Laura. Marahan siyang tumango. Subukan natin. Para sa atin. Para sa kambal. Niyakap nilang isa't isa. Muli nilang natagpuan ng pag-ibig at masaya si Laura nang dahil doon. Simula ng araw na yon, nanligaw na nga si Russell. Hindi na rin naman nagtagal at sinagot niya na rin ito. Nagpakasal na rin sila at tumira sa ancestral house. Nang makita niya pa nga si Chiang Mara, labis ang galak na nararamdaman niya. Kung gano'n, kaya Lawrence ang pinangalan mo kay Lawrence para malapit sa pangalan ko? Tanong niya sa kanyang asawa. Tumango naman si Russell at bahagyang inugoy ang duyan kung saan sila magkatabing nakahiga. Oh, gusto kong i-honor ang pagiging nanay mo sa kanila. Alam mo, kahit hindi ikaw ang tunay na ina ng mga bata, pinapahalagahan kita bilang ina, nagdala at nagduwal sa kanila. Bago pa man mangyari ang lahat, plano ko na talaga na ilapit sa pangalan mo ang pangalan nila. Napangiti naman si Laura. Masaya siya at nagpapasalamat sa Diyos na nakatagpo siya ng lalaking katulad ni Russell. Hindi lang siya basta minamahal, kundi nirerespeto at pinapahalagahan bilang isang babae at bilang isang ina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan hindi madaling gumawa ng tama. Minsan masakit piliin kung ano ang tama, ngunit magtiwala tayo na nakikita ng Diyos ang lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Piliin lang natin kung anong makakabuti para sa lahat at pararangalan ang ating sakripisyo sa kanyang tamang timing para sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.